for a budget-friendly summer getaway? Then, this video is for you. Today, we're heading to one of the hidden gems of Tanay Rizal, ang Tinapak River. Kaya samahan nyo kami sa adventure natin today. Nanggaling kami sa Highway 2000 ng Taytay Rizal mga Vebs. Ang ruta natin papuntang Tinapak River ay dadaan ng Tikling, paakyat ng Antipolo, then Tanay Town proper at papunta na sa Barangay Daraitan. Ang biyahe ay aabuti ng 2 to 3 hours base sa mapa, depende sa traffic at weather. Kinat ko lang yung video, andito na kami sa Tanay proper at nag-stop over muna kami para kumain. Nag-order lang kami ng Bicol Express, Bopis at tatlong kanin. After kumain, chinek muna namin yung mapa tapos biyahe na ulit. Sabi nga ng mga nakarating na sa Tinapak River, malinis daw ito at sikat din dahil sa mga natural limestone rock formations na parang nasa ibang bansa ka. Sobrang tagal na daw noong nabuo ang mga bato na ito. Bukod dito, malapit din ito sa Mount Daraitan, kaya madalas din itong puntahan ng mga hikers. Malapit na nga pala kami sa Tinapak River mga Vebs. Hindi visible sa mapa yung pinaka-location kapag 2 wheels ang gamit. May nadaanan kami ng mga bantay, kailangan magbayad ng environmental fee na 20 pesos. Pero sasabihin nyo lang na pupunta kayo sa Tinapak River para di na nila kayo singilin kasi doon mismo magbabayad din kayo ng 20 pesos para sa environmental fee. Malawak yung lugar, marami din silang available na parking space, kaya di ka na mamamblem. Nandito na nga tayo sa location and kailangan lang natin tumawid ng bridge. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na magbabayad kayo ng 20 pesos, kaya hindi na kayo sisingilin doon sa nauna nating nadaanan. Naghanap lang kami ng mapaparkingan at maayos na mapupwestuhan dahil may dala kaming tent. Dito nga namin napili maglatag ng tent dahil may silong. And by the way, may bayad ang tent pitching. 250 pesos ang singal sa amin. Nilalatag na ng asawa ko yung tent, kaya tumulong na rin ako. Mahangin dito sa area namin, kaya naglagay ako ng pabigat sa loob ng tent para sigurado. Nilapag lang namin yung mga dala namin gamit sa loob ng tent, nagdala rin kami ng sapin kasi mainit yung lapag. After maayos yung gamit, nagpunta na rin kami sa river. Napansin ko nga na merong nagwa-water tubing. Pang masaya yun, kaya sabi ko sa asawa ko, gusto ko rin i-try. Kaya nagtanong kami kung saan magbabayad. Dito nga kami tinuro sa may tindahan daw, tapos yung may salbabida. Nakita nga namin na may nagtitinda ng halo-halo. Kaya imbis na water tubing, inuna nga muna namin yung halo-halo. Pero dumating si kuyang naka-white, sabi niya siya na lang daw tatawag doon sa may-ari. Habang naghihintay, bumili na nga kami ng halo-halo. Tsaka dito na rin namin kinain. Pagbalik ni kuya, sabi niya 1K daw, dalawa na kami kasi wala kaming ibang kasabay. Kung may kasabay naman kami, 350 lang per head. Medyo pricey pero dahil gusto namin sulitin itong trip, pumayag na rin kami. Bida-bida na nga ako dito, sinuot ko agad yung life vest at helmet. Si kuya nagbigay ng mabilis na orientation kung paano uupo ng tama. Sabi ni kuya, medyo kalmado ang tubig ngayon kasi maaraw. Pero kung pagkatapos daw ng ulan, mas extreme. Buti na lang ganito muna kasi baka di namin kayanin kung sobrang lakas agad. Grabe, ang saya nito. Kahit hindi super lakas ng agos, ano din ka pa rin. May ilang part na biglang bibilis, kaya nakakakaba. Nasa umpisa pa nga lang kami, pero sabi ko, sulit nga talaga yung 1K kasi ang saya. Nakarating ba kami sa dulo? Picture muna bago bumalik sa tent. Kasama na pala sa 1K yung tricycle ride pabalik. Kaya di na namin kailangan maglakad ng malayo. Nakarating na nga kami dito sa tent namin. Chinek muna namin yung gamit kung kumpleto pa ba. So far, kumpleto naman siya. Snack time at pahinga muna. Mga 30 minutes din kami nag-relax bago bumalik ulit sa tubig. Habang nagpapahinga nga kami, nakita ko yung mga bata nagpapaagos sa tubig gamit ang salbabida. Syempre, di pwedeng di namin itry. Nag-rent kami ng salbabida, 100 pesos ang renta at 100 pesos din ang deposit. Ready na ulit kami maligo. Grabe, ang lakas pala ng agos dito. Sabi ko sa asawa ko, ikaw muna, susunod ako. Di pa ako nakakahawak sa salbabida, inagos na siya kasama yung tsinelas ko. Ayun, at naglakad ako nakapaa sa initan. Lipat tayo ng pwesto sa mas mahina ang agos para makaligo rin ng maayos. Nagtatawanan kami dito kasi sabi ko sa kanya, bakit niya ako iniwan? Di pa ako nakakahawak sa salbabida. Umalis agad siya. Sinubukan pala namin gamitin yung Insta360 sa ilalim ng tubig. Pero sabi ng asawa ko, itigil mo na, mukha kang abutan ding. Na-offend ako kaya binalik na namin ang salbabida para makuha na rin namin yung deposit. Nagbandaw na rin kami, may bayad na 20 pesos per person. Then balik na kami sa tent and pahinga saglit. Tapos nag-ayos na rin kami ng mga gamit para makauwi na. Sulit nga ang trip na to. Ang ganda ng Tanay, sobrang presko ng hangin at sobrang saya ng activities. Next time gusto namin balikan yung rock formations. Hanggang dito na lang muna mga Vebs. Salamat sa pagsama sa amin today. Don't forget to like and follow. See you on the next one. Bye!